gubat, tahimik itong gumagapang. Pero kapag nakaramdam ng kalaban, kaya nitong dumura at mag-spray ng venom o kamandag ng halos 2 metro at tumuklaw bilang depensa sa kalaban. Sa lugar na limitado ang gamot sa tuklaw ng ahas, posible pa bang mabuhay ang nakagat nito? Spit first, bite later. Yan daw ang paraan ng summer cobra para maparilisa ang kalaban at target itong pagkain. Ang mga ahas gaya ng cobra, hindi lang daw hayop ang kayang atakihin. Nakagat sa braso ng king cobra o banakon ang magsasakang si Boy habang papunta sa kanyang taniman taong 2024. Pula-pula siya ba nga kuan, murag kalwan. Diri man ta ko nga kuan. Diya siya sa kan bugnaw ba nga landong. Nag-anak na siya. Agi na ko doon sa kuan. Ni anak din siya matong ako na lang gi anak. Diri siya na kaupop. Mama ni agi niya sa kuan. Agad daw niyang tinalian ang braso at dumiretso sa magtatandok bilang pangunang lunas. Paniwala ng kanilang tribo sa pamamagitan ng lana at dasal, nagagamot at maaari raw maalis ang kamandag ng ahas. Ang tradisyonal na panggagamot na ito, pamana pa raw ng kanilang mga ninuno. Kadalasan sa loob lang ng 30 minuto ay maaari nang mamatay ang nakagat ng banakon. Umabot ng higit 2 oras bago nadala sa ospital si Boy. May narinig ako na may na-hospitalize dahil kinagat ng banakon, pero hindi naman namatay. Meron ding mga surrendered noon, patay na ng mga banakon. Sinurrender nila, akala nila may reward kung makapatay ng banakon. Paliwanag ni Ferdinand, wala raw binigay na reward ang lokal na pamahalaan ng Maragusan sa makahuli o makapatay ng banakon o anumang uri ng kobra. Umabot ng 3 buwan sa ospital si Boy para pagalingin ang sugat sa kanyang braso. Mga 2 surong oras. Wala nagay oxygen ako o hindi kan ko katulog. Nakagat sa braso ng king cobra o banakon ang magsasakang si Boy habang papunta sa kanyang taniman taong 2024. Ang kanyang braso may parte na wala nang nararamdaman. Ang mga doktor dito sa kuan nakaingon yun nga survive ka tay. Kung kaluyan po ko sa Ginoo nga. Wala kong inanakit sa banakon. Nagkakataon lang siguro sir na pagpunta niya sa bukid, andun na yung banakon. Tapos pag kapit niya sa kinagat siya. Sa Davao de Oro, kapag may nakitang ahas, to the rescue agad ang kanilang snake whisperer na si Miguel o Tata Bayabos. Kaya raw niyang humawak at manghuli ng makamandag na ahas. Pag may daga ang bahay mo, sir, talagang 100%, 90% sir, may ahas yan. Kasi yung cobra, sir, mahilig sa daga. Pag may cobra, tapos putol ko ng sanga ng kahoy, sir. Tapos, pag ganyan sa sir, hindi ko na atakin yan. Kasi naka-ready na yan. Dati na din daw siyang naduraan ng summer cobra. Mahalang, sir. Mahapdi. Dahil minsan na raw nila itong hinuli para kainin. Yung kumakain pa ko, mayroon akong halwa, sir. Ang kulungan, mga 15 kapiraso, yung sagingan. Suli namin, ilagay sa ako para safety. Ang trabaho ko, sir, naging tour guide. May mga bisita natin dito sa pumunta, nature lover. Nagakuan sa akin yung hindi pwede gini-explain sa akin na bawal. Maya-maya pa, Asa to banda ba? tumawag kay Miguel ang kanyang kapitbahay.
May namataan daw silang ahas sa bakuran. Sa kanyang pagdating, ang pinagbalatan lang nito ang nakita ni Miguel. Pagka nandito ka sa Kawayanan, ito yung habitat ng banakon. Ang lakas ng loob ni Tata Miguel dahil talagang pinapasok niya itong mga kawayanan. Pag may kubra, sir, teritoryo ito, sir, pag may kubra. Teritoryo to, no? Ito yung mga gusto niya, mga kawayanan. Ang ating palitan, sir, yung bakas sa yung ano, So ito yung snake hook, oh. bakas. May kurba. Ito yung ginagamit niya. Wala siyang kakurba-kurba. Dahil kamay ba ang ginagamit nyo? Oo. Ito, saan nyo ito ginagamit? Ang ipit lang sa ano, sa head, sir, ang ganun. Iniipit nyo. Sa pamamagitan ng pag-rescue at pag-release ng summer cobra sa gubat, pareho niyang naililigtas ang buhay nito at kanyang mga kapitbahay. Pinuntahan din namin ang tiyuhin ni Miguel na si Tata, na isa rin umanong snake whisperer sa kanilang lugar. Isang summer cobra ang nadatnan naming hawak-hawak niya. Ang summer cobra na huli raw niya sa di kalayuan sa kanilang bahay. Diyos ko, kinakamay lang yan. Hinawakan niya, wala man lang siyang gloves. I would never try something like that, you know? Parang wala lang siya, parang humawak lang siya ng rat snake, ano? Mapanganib ang paghawak ng summer cobra. Dahil ang simpleng exposure lang sa kamandag nito pwedeng magdulot ng pagkaparalisa o pagkamatay. Samantala, ang summer cobra na aming naabutan, duguan ang bibig. Yan, oh. Malabas pa yung venom, oh. Wala na. Nawala yung pangil, kuya. Wala na siyang pangil. Yan ang normal na eye niya, oh. Ito parang na-damage, oh. Gamutin na natin. Patakan natin ng antibiotics yung bibig niya. I'm gonna flush the wound in the mouth para hindi ma-infection yung bibig niya. The fangs has been taken out and it has no longer the capacity to bite and inject its venom. But this is temporary. The only thing is this might have difficulty finding its prey kasi wala yung kanyang fangs. I will not do this if summer cobra is not injured, it's not taken out, the fangs are not taken out. It's okay. This is insane, huh? Handling summer cobra, hydrating it. Uhaw na uhaw. Kasi nainitan siguro sa sako. Pagkatapos kong gamutin ang bibig ng summer cobra, pinakawalan ko ito malayo sa mga kabahayan. Paalala naman ng lokal na pamahalaan sa Maragusan, pinapatupad nila ang 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. Kasama pa nito ang pagpapatupad ng Indigenous Community Conservation Area o ICCA. Isang resolusyon na mga katutubo ng Maragusan na pumuprotekta sa kanilang ancestral domain at mga buhay ilang dito. Sa mga residente po at saka mga turista, kung meron kayong balak na magpasyal doon sa wild, sa kagubatan, let us be vigilant and knowledgeable. Let's be cautious. Iwasan natin sila. Hindi tayo lalapit sa kanila. Huwag natin silang patayin kasi they are part of the food chain. Ang lahat ng bagay na may buhay, may purpose para din sa survival ng tao. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.